Kung walang seed, kung walang word, may tutubo ba sa isang tao? The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Ang iglesyang ito, sabihin na nating punong-puno tayo. No? Nagsisiksikan ng mga tao dito. Gaano man kagaling ang nagpapahayag ng salita, if the word that's being preached is not the faithful proclamation of the word, may tutubo ba? Merong tutubo. Pero is it the growth that Jesus is looking for from the people? No? If walang word, may tutubo ba? Kung may tutubo, may lalago ba? If we are not faithful in the word of God, meron bang significance ang ating paglaki, ang ating paglago sa mata ng Diyos? Ano ang sinasabi ng 2 Timothy 3:16? All scripture is breathed out by God. God breath, no? Profitable for teaching. If there is no word of God, saan natin kukuhanin ang ating pagtuturo? Profitable for reproof. If we do not stand in the word of God, paano tayo magdisiplina ng ating kapatid? How do we correct? How do we train for righteousness? Sabi doon that the man of God may be complete, equipped for every good work. You know, simple analogy. Without the word of God, how can we be complete? Without the word of God, how can we be equipped? No? Sabi doon, Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Pwede tayong mabuhay sa mundo. No? Sabihin na natin tayo ang pinakamatandang buhay sa Pilipinas. No? Ewan ko kung anong edad ngayon yung pinakamatandang buhay na Pilipino. Pero you may live long, but the life of everlasting, you do not possess. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? If you're gonna read Romans, you move one chapter back, Romans 9, Paul is speaking about God's sovereignty. No? Ang kapangyarihan ng Diyos sa kung paano magkaroon ng pananampalataya ang tao. But Romans 10, binalance niya. Sinama niya ang responsibilidad ng tao. There is God's sovereignty, but there's also human responsibility. At yan yung mga tanong niya. Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Kaya, this church, we are blessed. Nabibigyan tayo ng mga opportunity na magkaroon ng mga lingkod who have the heart to preach the word to the people outside. Kahit sa mga bata pa, no? Recently, natapos lang natin yung daily vacation Bible study. Hindi natin alam sa mga nahasikan ng binhi sa mga batang iyon, meron at merong tutubo doon. But we are privileged. Dahil nagiging kasangkapan tayo para sa katanungang iyan ni Pablo. Paano naman sila
makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila. Kaya, kahit yung mga kabataan, huwag kayong mahihiya. If you don't know how to share the Word of God, invite your closest friend. We have a lot of friends. Marami tayong kaibigan, kamag-anak, kakilala. Ang paghahasik ng binhi, lahat yan ay binigay sa atin. Should scatter the Word.